kahintang sa mga tao. Kininadala o dagkong sakripisyo sa kaugalingon. O dili ikabalino nga ang matagusakan ako, itahasan sa pagpagawa sa mga sama sa panikinan na ipakita ni Jesus. Even our Father. Jai kunta ang Ginoo, man sa mga pag-uawi, ang kalipay na isipin, ang Ginoo na iingin. Jai kunta ang Ginoo, uban sa mga This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Even though it's hot and it rains and it's hot, we still thank the Lord for allowing us to live and to be here in the land of the living. We pray that we might always appreciate how the Lord takes care of us. He is the Good Shepherd, and we should always follow in His direction. Mag-ilusog kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa patawag sa santos na misa. Ikaw na ipadala aron katayo sa mga manilusog, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw na minanya aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw na nalingkod sa tubo samahan, aron pagpangamalan ka namo, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kaloy kita sa Diyos na magkakawang sa kanal, kasayon sa akong mga sala. Darong nakita niya nato sa kinabuhin tayo. Amen. Himaya sa Diyos, ito sa langit. O kadaig sa iyang mga matachil, hindi sa yuta. Ginoong Diyos, langit nung hari. Diyos lang ang nagasipa kami kanimo, nagapasalamat kami dang pagin. Nagapay kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Diyos, itong anak sa aman. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo samahan, dawatang among pangamuyo. Ka ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesus Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa imayak sa Diyos nga Amahan. Amen. Magagahong na Diyos, dapat kami nalma sa katalindan sa mga nakatagapan, sa mga kalipay na ibon, aron madana namo ang kamapausaman, unikan sa talipon ni Kristo ang magpalantay. Ini ang ikungayo pinag-isahang Ginoo ni Hesus Kristo yung anak, nga buhiyo hari uban kanimo o sa Espiritu Santo, Diyos, angkot sa kahanulan. Amen.
Bilang sa mga buhat sa mga Diyos. Si Pedro na napuno sa Espiritu Santo, ibabagong na. Mga pangulo sa katauhan o mga kadatuan sa templo, kung kami isupisupi karot, mahitungod sa maayong buhat na nahimo alang sa pagkulo, o sa usang paagihan siya na ano, na angay masayo pagitanan, o ang kanang katauhan sa Israel, nga kinitauhanan na naging sa inyong atubangan na ayon sa higit, pinaagi sa bakong sa ngalan ng si Kristo na Nazaretno. Kayong inyong binansang sa krus, o unya ibanhaw sa Diyos. Sa Jesus, maong hisutan sa kasulatan na nag-inom. Ang bato sa ikway ng mga magtutukod o balay na himo-himo na laging importante bato. Ang kaluwasan ng makaplagandaman niya niya, kaya wala inaing nga sa tibuong kalibutan na dihakal sa Diyos ngadto sa katauhan ng makaluwas na nato. Ang puno sa inyo. Salamat sa Diyos. Ang bato nagsalikway sa mga magtutukod, nanimong bato sa kanto. Ang bato nagsadikmay sa mga magtutuon, nanimong bato sa kanto. Pasamanin mo ang Ginoo, kay siya maayo. Kaya niyang kaluoy na ganuntan ang sa kahangturan. Labi maayo pagdalos sa Ginoo, kaysa pagsalig sa tao. Labi maayo pagdalos sa Ginoo, kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Ang bato nagsadikmay sa mga magtutuon, nanimong bato sa kanto. Pasalamatan ko ikaw, kaya di matalimugan mo ako, ugyan mo lang ako manluluwas. Ang bato nagsalikuan sa mga magtutukod, nanimong bato sa kanto. Sa Ginoo, nanimong kinig. Kahit anong kinig, atubangan sa atong mga mata. Ang bato nagsadikmay sa mga magtutuon, nanimong bato sa kanto. Dahil kung siya nagaling sa ngalan sa Ginoo, dahil kung ikaw na hugitan sa balay sa Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, kaya ipatalimugan mo ako, ug nanimong kang atong manluluwas.
gikan sa unang sulat kay San Juan. Palandungan ninyo kung sa kadako ang paghigugma sa mahan kanako. Gugugma kita niya pag-ayo na tungod niini giisip kita ang mga anak sa Dios o kini matuod kayo. Wala makaila kanato ang kalibutan kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsoon, kita karon mga anak sa Dios, apan wala pa nato matino kung mausad gayud kita. Ang nasayra nato, mao nga ipadayan na ni Kristo, may sama kita kanila, kay makita na nato siya sa iyang pagkamaayo gayud. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Himayawan ikaw, O Ginoo. Si Jesus iniwan sa iyang mga inunan. Ako ang maayong mapalantay sa mga karinero. Ang maayong mapalantay hanggang sa pagpakamatay alang sa mga karinero. Ang sinuhulan lamang mudagan, kinikakita niya sa lobo na nakaingon na kanina. Kaya di man siya maayong mapalantay o kagiya sa mga karinero. Busa hukbon sila sa lobo o sa bulaabon. Ang sinuhulan mudagan, sanglit sinuhulan man datamang walay pagtagat sa mga karinero. Ako ang maayong mapalantay sa mga karinero. Ingon na ang amahan, nakagila ka na ako o ako nakagila sa amahan. Nakagila usap ako sa aking mga karinero o sila nakagila ka na ako. O ako hanggang sa pagkakamatay alang kanila. Ako adunay ubang mga karinero na wala na isako ning kadila. Kinahanglan daton ko usa sila nanti kung mamati sila sa akong tingog, kung mahimo silang usa na lamang kaangon o usa ka mapalantay. Ang amahan na higugma kanako kay ako ang naman pagtugyan sa akong ginabuhi, aron matawag ko kini babae. Walay makatimo sa patay na ako. Patamatay ako sa tawagilon kong pagluhod. May gapon ako sa paghahalat sa aking ginabuhi, kung may gapon usa ako sa pagbawi nilingi. Kini ang bisubukan ako sa aking mga. Ang Ebanghelyo sa Diyos. Daigan ikaw, O Kristo. Today, ang 34th Sunday of the liturgical year of Easter is what we call Good Shepherd Sunday. And it is a time in which, of course, the readings, no matter what year, A, B, or C cycle, it speaks about Jesus being not just a shepherd, but the good shepherd, and ayun mapalantay. And he speaks about that because he wants to remind even his disciples about what they are to be about. Not to just be shepherds, but to be good shepherds. Not to take advantage of the flock,
but to defend the flock, even at the point of death. We see this throughout the century, throughout the years. And in the 20th century, we had Bishop Romero, who is there in South America, who was actually shot and killed while he was offering the Holy Mass. We know that there are other priests, other bishops, who have also had to give up their lives for the flock. Remember the story of Saint, I'm getting old, don't get old, Saint Maximilian Kolbe. He's a Franciscan priest who was around World War II. And it was someone that in his group that was chosen to be murdered by the Hitler's guards. And he said that because someone had escaped, someone will have to die. And so they went around and they said, okay, you're going to die. The man cried so much and he said, no, I have a wife, I have children, please do not take my life. And so that's when St. Maximilian Kolbe, he stood up and said, Akora, I will go before him. Now, obviously that was very heroic, but he understood that his life was to be of service to his sheep. And so, sure enough, he was put in a solitary cell. He was, in one sense, starved to death, but he didn't die because maybe he's used to fasting. And so when they saw that he was not dead as of yet, in fact, those who were with him in that cell, he taught them how to pray to the Immaculata, to sing songs, to say the Holy Rosary. And so that's what they did in that cell. And so that only angered even more the Hitler's guards. Therefore, they decided to inject cobalt, which is some type of liquid that would actually go into his veins and actually kill him. And so he died. And he died because he was a good shepherd. Now, surely we're not saying that everyone who becomes a priest has to die for his flock. But yet, when one becomes a priest, it's not for extravagance or to say that, oh, how wonderful I am. Not at all. A priest is to be a servant of the people of God, servant of God, so that he can shepherd over his people and lead them into the right way. So having said that, we are always in need because around the world there is a deficit, or we're having a low vocation, in the sense of vocation crisis. Now, I have to stop there. In our diocese, we seem to be very blessed. But that could end any time. We have young men who go into the seminary, and so we have a number of seminarians. This coming June, we will have 7 men who will be ordained priests. Imagine, we had last year 7 men who became priests, and before that, I think 7 men becoming priests in our small diocese. You know that in the Archdiocese of New Orleans, I think they had only 1 ordination in 3 or 4 years. And so we should not boast about it, but we need to pray for more vocations. Yes, we are to pray for more vocations. It was said that when priests were interviewed, how did you hear your calling to be a priest? Usually it's one of the 3. Either their parish priest encouraged them, secondly, or usually a pious older woman that says,
I think you have the qualities to be a priest. You think about it there. And then the third one, maybe a friend, maybe a priest who's not in his parish. But the thing is that what will help in regards to having strong and faithful priests, the prayers of the people of God. We're all connected. But please remember, without priests, we cannot have deliverance. This is very important. Without priests, we will not be able to have the body and blood, soul, and divinity of our Blessed Lord on the altar. The blessings that we receive, for the blessing of houses, for the blessing of religious items. This is done because of the power of the priesthood. And so we need to pray that the Lord will provide good shepherds. And it's good that we look and to see. Maybe someone in our body, in our custom, in our area that has those qualities of being a priest. Leadership, love for God, wanting to pray, not being a follower, not being a heir of God. But the qualities are wanting to lead Christ's flock in the right direction. As we continue this Holy Mass, let us pray for the increase of priesthood, but not just increase of priests, but that we will have good priests, good shepherds, ma'ayon na kalantan. And this will only happen if we cultivate that in our own area. I don't remember how many priests have come from Antikythera, but I think there have been many. And I'm hoping that many more will come from this wonderful country. Let us pray for all the nations. In Jesus Christ we praise, and Our Lady pray for us all. Amen. Nagatuloy kami sa Diyos, Mabubuhat sa langit sa yuta, sa kanang makita o ipakita, nagatuloy kami sa Kristo ang anak sa Diyos. Anak sa samahan sa lapay katuigan, Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag, matuod na Diyos ikan sa Diyos na matuod. Anak libinuwat usa kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya na bigo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao, alang sa atong kaluwasan, may kanawad siya gikan sa langit. Sa lalak sa Espiritu Santo, nangihingi siya may lawas ikan ni Maria na ulay na himong tao. Tungod ka na niya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-ampot siya na matay ilulo. Sa tatlong kaadlaw na manaw siya, armatuman ang kasalatan. Sa langit o nagalingkod sa tuo sa mahan, mabalik siya mamayang, ang pagupong sa mga buhi o sa mga minatay, mag-iyang ginharian, walay katapusan. Nagatuon kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nagahatag sa kinabuhi. Nagigikan siya sa mahan o sa anak, dungan sa mahan o sa anak, isimba siya o himaya, isus ni pinaagi sa mga propeta. Nagatuon kami sa usa, Santos Katolikong Apostolikong nga simbahan, nagailas sa bunyag alang sa iluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Naluwas kita sa ngalan ni Jesus ang maayong magbalanta. Siya buhi o nag-angko ka na katurangan sa iyang ama. Nato kaniya mong kita. Ginoo dunga ang among pagampo. Ginoo dunga ang among pagampo. Alang sa tanan mga alagad sa simbahan, nga pagkamuha sila sa tanan nga itugyat kanila uban sa tumang kasibo. Mag-angko kita. Ginoo dunga ang among pagampo. Alang sa tanang nagulo sa mga kanasuran o sa tanang alagad sa pagkakahan. Naunahon ni naghatag ang kayuhan
Pinay kay sa kawalitan. Mag-angko kita. Ginoo dunggang among pagampo. Alang sa pagawin sa pagtuo, isip usap simbahan. Uban ni Padre Joseph. Masilatin ato si Kristo, pinagi sa tunggangan simbahan ng Katolika. Mag-angko kita. Ginoo dunggang among pagampo. Nga ipaganoy nato ang kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Ato padangat inigabot sa Ginoo. Mag-angko kita. Ginoo dunggang among pagampo. Nga walay katapusan kahayag sa kaluwasan, magdaan kanila nga namatay. Mag-angko kita. Ginoo dunggang among pagampo. Ng Jesus, among mapalaan tayo, Kristo, sa para kami inasa ng ugma, madagugang punta ang among pag-ila o pagtuba kanino. Ikaw man ang among Ginoo, ang sa karampo. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking loob. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di makaya nang maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukog ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa aking hinihiling. Mag-exod, pag-among tao ng ako ng inyong sakripisyo na walong na sa Diyos Amahan, magagalakong sa Duwa dito sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusnan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itulo Ginoo ang kanunay na pagkalipay, pinaamin ng misteryo sa Pasko. Aron ang walay umong nga buhat sa pagkalubos kanamo, nagimo nga pinugdan sa among kalipay nga walay katapusan. Kini ang pinangayo ng Kristo, ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanang ninyo. Manausab kanimo. Ayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gipayaw ngadto sa Ginoo. Salamat ka sa inyong natin Diyos. Angay ug matarong. Santos na mahal, Diyos na tunay ug magalagapon sa tanan, mga matalang gayud, nga manipayot kami sa pagtayo kanimo sa tanan panahon, apan labi na gayud, nining makimayahon panahon sa pagkabanhaw, kanu sa si Kristo, ihabot na among sakripisyo sa Pasko. Kaya wala siya mohunong sa paghala sa iyang kaugalingon tungod na namo. O diha sa iyong natubangan na lipot na namo sa walay mo na pagpanglaba. Si Kristo na ikahalat na di na mamatay. Siya ang pagkero na kanunay buti bisan di patay. Huwag sa iba sa mga anyo. Kung mga santo sa langit. Nagasanyo kami sa iyong himala, tuyok sa iyong walay mo, Santo, Santo, Santo,
Pilipinas o nihapatingin na ito sa iyong mga tinunan o may dawa at ini ng kalangan. Kahit ini mawang akong dawa na tuyan alam ini. Dawa ini Panginoon ko nagalang ikan ninini. Kaya hindi mao ang kali sa akong dugo sa bago ng kasabutan. Ang dugo ay ila ninyo alang sa tanan mga tao aron ng mga salamat sa iyo. Buhat at ini ang pagkakantong ka. Manluluwas sa kalibutan, nga nagtubos ka namin, pinaakit sa imong sa Espiritu Santo. Tinundan Ginoo ang imong samahan sa tibuok kalibutan. Imo na mahinti kami diha sa ugma. Upat ni Francisco, ang Papa ni Alberto, ang Obispo, ug sa tanan mga pari, tinundan usa ang among mga suunang nangamatay na lumong mga banaw sila. Kung ang tanan namatay diha sa imong kaloob. Dada silang tanan sa pasulang sa kahaya sa tinungaw. Kung pinintanan mo kung angayan ng mga abis sa kinabuhintunan ay kumanin Maria, ang nakakaway sa Diyos, sa Jose, yung banay. Kupang sa mga apostol sa tanan ng mga santo sa katuman. Sa limong kabuturan natin sa Pilipinas, kupang nalila ang ikaw na layo, kung ako ikaw na hinayaman, hinahabi ni Yesu Cristo, hinahabi niya o bang kaniyaw binagan niya, hinahabi na naging mo mabigataw ng mamahan, sa kayo sa Espiritu Santo ang kanang lumuo kimaya hangtod sa kahangturan. Amen. Pero, pagkakot kita sa amahan at gamiton ang mga bulog ng hukdo kanako sa aking mga bulog. Amahan na mo nga nasa sa langit, pagdayon ng imong ngalan, mabuot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang pagpuot tinisayuda maimong sa langit. Ang kalanong namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Imo ni kapasalo kami sa nakasalakan namo. Ug di mo kami itugyan sa panulay, inunualo sa kami sa kadakutan. Ay, Ginoo, Ginoo, mayroon namin luwasan sa tanang lautan. Katami kami sa ginawin ng tanawin at nagpanan sa imong katawod. Makalitay kami kanuna sa daog mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nakarawit kami mga lumong sa pagbalik ni Yesu Cristo ang mga Lord. Kay iman ang inghalian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Iyong Yesu Cristo na limot ka sa inyong mga apostoles, ang kalinaw dito ninyo ang aming kalinaw ipako ko ninyo. Ayaw tanawa ang aming mga sala, kung iyong magsalit sa inyong simbahan. Sibo sa inyong kalubot o nakasabi kami sa inyong kalinaw o magayusan. Ikaw mahuyo kami hangtod sa kahangturan.
Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kaunayaan ng Pilipinas. Manausab kanimo. Ang Pilipinas. Kordero sa Diyos na nagawagtang sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagid kami sa kalinaw. I-down na na daan niya. I-down niya din niya na gugma ang ako. Inhim alon, wala kong iuna. Parang gugma, di ka na gugma. Blanco sa Inipawa sa Diyos ang kawakan sa mga sala sa kalibutan. Lahat ng ginapila sa akong sa Ginoo. Ginoo di ko angay magkalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Sa pagsalikan ni
Amen. Pasalamat na ito sa mga nalugang mga donors alang sa Church Restoration Project from Mrs. Maria Rubito, Sir Mrs. Cristin Teodila, Pagbigahan, o anonymous donor, ikan sa Project Villa Roda, o mga membro mga sakot sa Confraternity of Christian Doctrine. Pasalamat sa Clusters 8 and 9 sa Poblacion Norte, o sa Clusters 1 sa San Nicola, o ingon mga sa Clusters 4, 5, and 6 sa Angilan sa ilang Cluster Love Parade kaniadtong April 14, 2024. Tawag sa mga solo, ikalawang tawag, Glenn Navilla, 25 anyos, anak ni Gaudioso o sa Pakatan, taga-Tagubas ng Tingira-Bogor. Buong mga asawa ni Cecilia Pupusino, 29 anyos, anak ni Oscar Senior o Adeline Almonte, taga Santa Cruz, Calapio. Ariel Valeria, 26 anyos, anak ni Carmelito o Gita Reformina, taga Kansikuan ng Tingira-Bogor. Buong mga asawa ni Jessa May Gabalides, 23 anyos, anak ni Edelberto o Galita Corazon, taga Calayagan, Martelo. Ikatulong tawag, Chris Lloyd Almenie, 28 anyos, anak ni Vicente Jr. o Joby Union, taga-Agahay, Marimo, Bukol. Buong mga asawa ng Jenny Lisa, 28 anyos, anak ni Sergio Galitigan, taga-Ganuman, Bukol. Frank Joseph Tayak, 28 anyos, anak ni Propuso o Josepina Buho, taga-Dampas District, Pilar City. Buong mga asawa ni Aileen Aviles, 28 anyos, anak ni Vidal o Jolito na Balgola, taga-Tagubas, ng Tingira-Bogor. Kung ano lang galing kapulihan sa mga kasunod, palimog ay galuhan ang puhulan sa mga kapulihan. Mga importante may galo pa mundo na sunod domingo, Abril 28, 2024, meeting sa mga sakop sa Confraternity of Christian Doctrine sa naangan na oras sa lugar. O sa sunod bulan, wala tayo regular na mga misa. Bulan sa Mayo o Junyo, saglit na doon na may misa sa Caravan sa Siguro Patron sa Antonio de Padua. O ipatik ang schedule sa Caravan sa unang domingo sa Mayo. Daghang salamat. Ginoo maananin. Manalangin kaninyong Diyos na makagagawang sa tananamahan, o anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadalhin ng Kristo. Salamat sa Rosario, ikaw ang among magbalantay, ikaw ang among iwan, sa dalan sa kalisanan, inahan nga panaanon, inahan mapaulubon, ray na kaning lungsod, na antigiran mo. Ray na kaning lungsod, na antigiran mo. Thank you. Sorry,